Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang araw ng Panginoon at maligayang pagdating po dito sa ating lingguang pagsamba dito sa Grace Fellowship Church of Alabang. Kinagagala ko po na makita kayong lahat sa hapon na ito kung saan maganda po ang ating weather pagkatapos po ng ilang linggong masamang ating panahon. Taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa hapon na ito. Nais ko lamang pong ipakilala ang ating iglesia. Ang Grace Fellowship Church of Alabang or GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipan ng pamumuhay sa isa't isa sa ating pagsamba sa Diyos, sa paglago kay Kristo at sa pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran po ay pinapangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia sa tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang ating Statement of Faith sa ating website, gfc.com.ph. At kung kayo po ay bumibisita at kayo ay may katanungan, mangyari po lamang na lumapit sa ating reception table sa katabi lamang po ng pintuan pagkatapos po ng ating church service. At ikalulugod po naming sagutin ang inyong mga katanungan. Sa hapon pong ito, ipagpapatuloy natin ang ating serye mula sa 2 Korinto. At ang ating pastor na si Pastor George Ngan ang mangangaral sa atin mula sa Kabanata 10, mga talatang 7 hanggang 11. Ngunit bago po nating pakinggan ang pangangaral mula sa salita ng Diyos, tayo po muna ay umawit ng mga papuri sa ating Panginoon. Ito po ang paalala sa atin mula sa Gawa 4:12. Walang kaligtasan sa kanino paman, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Hindi po sa lakas ng tao sumusulong ang Ebanghelyo, kundi sa kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. Dala-dala ang katotohanan to, inaanyaan ko po kayong lahat na magsitayo at sabay-sabay po nating awitin ng may kagalakan. Ipagbunyi ngalang Jesus. Ipagbunyi ngalang Jesus, anghel ay magpugay. Korona ng paghaharing lubos, tutungan siyang hari. Korona ng paghaharing lubos, tutungan siyang hari. Kayong lahi ni Israel na kanyang hinirang, ipagbunyi ang tagapagligtas, putungan siyang hari. Ipagbunyi ang tagapagligtas, putungan siyang hari. Makasala ng tinubos, pait di malimot,
Amen. Ang ating Panginoong Diyos, siyang hari. Ngunit, siyang hari at siyang makapangyarihan, ngunit siya rin ay mahinaon. Siya ang hari ng mga hari, pero siya rin ang pastol na maingat at may pagmamahal na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Kahit tayo man ay maligaw at lumayo, tayo pa rin ay kanyang pag-aari. At sa kanyang kabutihan ay muli niya tayong ibinabalik sa kanya. Sabi nga po sa mga awit, 100, talata 3, kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Sama-sama po nating awitin na may pasasalamat. The King of Love, my shepherd is. The King of Love, my shepherd is, whose goodness faileth never. I nothing lack if I am His, and He is mine forever. Where streams of living water flow, my ransomed soul He leadeth, and where the verdant pastures grow, with food celestial feedeth. Perverse and foolish oft I strayed, but yet in love He sought me, and on His shoulder gently laid, and home rejoicing brought me. In death's dark vale I fear no ill, with Thee, dear Lord, beside me. Thy rod and staff my comfort still, Thy cross before to guide me. And so through all the length of days, Thy goodness faileth never. Good Shepherd, may I sing Thy praise within Thy house forever. Sa ating pong pag-awit ng susunod nating himno, tayo po ay nakikisa kay Pablo sa kanyang pagsabi na ang tanging pagmamalaki natin ay si Kristo na ating manunubos. Ang kanyang ginawa para iligtas tayo ang patunay ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ng ating sariling talino o lakas. Sabi po sa Galatia, Kabanata 6, talata 14, subalit huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa pamamagitan nito, ang sanlibutan ay ipinako sa krus para sa akin, at ako'y sa sanlibutan. Sabay-sabay po nating itaas ang ating mga tinig sa pag-awit ng I Will Glory in My Redeemer. Priceless blood has ransomed me.
and death, my only Savior before the holy judge, the Lamb who is my righteousness, the Lamb who is my righteousness. I will glory in my Redeemer, my life He bought, my love He owns. I have no longings for another, I'm satisfied in Him alone. I will glory in my Redeemer, His faithfulness, my standing place. Though foes are mighty and rush upon me, my feet are firm, held by His grace. My feet are firm, held by His grace. I will glory in my Redeemer, who carries me on eagle's wings. He crowns my life with loving kindness. His triumph song I'll ever sing. I will glory in my Redeemer, who waits for me at gates of gold. And when He calls me, it will be paradise, His face forever to behold, His face forever to behold. I will glory in my Redeemer, in my Redeemer. Hallelujah. Manatili po lamang tayo nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Unang Korinto, Kabanata 2, talata 1 hanggang 5. Mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan. Sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot at lubhang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan ng mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Unang Korinto, Kabanata 2, talata 1 hanggang 5. Maaari na pong maupo ang lahat. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ito na kami ay magkasama-sama upang kayo po ay aming masamba. Tunay nga na kayo ay dakila at tapat, Panginoong Diyos. Salamat po sa kaligtasan na aming natanggap mula sa pananampalataya namin kay Hesukristo. Panginoon, tinataas po namin sa inyo itong aming bansa. Yun sa mga balita na aming naririnig ngayon tungkol sa korupsyon, no? Hindi lamang sa mga ahensya ng gobyerno, kundi pati na rin sa mga politiko. Nakakalungkot man sabihin, Panginoon, ngunit kailangan po namin talaga ng tulong ninyo. And Lord, sana mag-raise up kayo ng mga pinuno na tunay nga na makakatulong sa aming bansa na
na matalikuran namin itong maling sistema na mayroon kami. Salamat o Diyos dahil alam po namin na wala namang nakakalusot sa inyong harapan. Alam namin na alam nyo ito at ito ay naaayon sa inyong soberanyang kalooban. Panginoon, tinataas ko rin po sa inyo ang aming iglesia, lalo na yung mga kapatiran na mayroong karamdaman, yung mga inaatake ng hika, ng sipon, ubo, may mga nilalagnat, at pati na rin po, Panginoon, yung aming mga kapatiran na dumadaan ng matinding pagsubok, lalo na sa kanilang pagpapagalin o yung mga treatment na gino-go through nila sa ngayon. Lord, sana gamitin niyo po ito na makapagbigay sa kanila ng kagalingan. At tinataas din po namin sa inyo ang mga kapatid namin na may mga pangangailangan. Lord, kilala niyo po sila. Ang prayer namin sana ay makapag-provide po kayo sa kanila. And gamitin niyo rin po sana kami na makatulong sa kanila. And even for those who are hurting, Lord, sana ma-experience nila yung inyong kapayapaan, yung inyong comfort sa oras na ito. Lord, tinataas din po namin sa inyo yung mga gawain ng aming simbahan, no, lahat ng mga Bible studies na nagaganap sa linggong ito. Hindi lang yun, pati yung mga volunteers namin, yung mga Bible teachers namin, yung mga missionaries, yung aming admin staff, yung aming mga elders at ang kanilang mga pamilya. Lord, we ask and pray na sana po ay bigyan nyo kami ng proteksyon at pagpapala na rin po. And Lord, tinataas po namin sa inyo sa oras na ito ang aming mga puso't isipan. Kung meron man pong gumagambala, naway tanggalin niyo po sana ito. At hayaan niyo po na ang inyong banal na Espiritu ang siyang mangusap sa amin sa pamamagitan ng inyong salita sa hapong ito. Muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito, sa pribilehiyong ito. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. No, tunay nga na isang blessing na makasama kayo sa hapong ito. At buti na lang, no, hindi tayo dumanas ng matinding pag-uulan at baha. No, medyo lumihis ng konti yung bagyo no. Imbis na tumama sa Bicol, pagtama niya ng Samar, medyo naging westward siya instead of northwest. Kaya ang tinamaan, sadly, yung Masbate. Tapos lumiko ulit, northwestward, Mindoro. No, bago lumabas ng ating PAR. But still, tayo ay nagpapasalamat dahil hindi ganun kalaki, no, yung naging damage. Pero siyempre, meron pa rin naapektuhan and we should pray for them, especially yung mga kasama natin sa pananampalataya. Ngayon sa hapong ito, ang ating pangunahing talata ay makikita dito sa 2 Korinto, chapter 10, verse 7 to 11. Kaya kung maaari po ay anyayahan ko kayong magsitayo. At babasahin ko po ang verses 7 hanggang verse 11. At ito ang sinasabi. Ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitignan ninyo, kung naniniwala ang sinuman na siya'y nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man, tulad niya, ay nakipag-isa rin kay Kristo. Ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikakatibay ninyo at hindi sa ikapapahamak. Hindi ako mapapahiya. Huwag ninyong isiping tinatakot ko kayo sa mga sulat ko. Sinasabi ng ilan na sa mga sulat ko lamang ako matapang. Ngunit kapag kaharap na may mahina at ang mga salita ay walang kwenta. Dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi namin sa sulat, ngayong wala kami riyan, ay siya rin namang gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Magsiupo na po tayo. At ang title ng aking sermon sa hapong ito ay ang kapangyarihan ni Pablo na nagmula kay Kristo. At ito po yung aking 3 punto. Ang pinagmulan ng kapangyarihan ni Pablo, ang layunin ng kapangyarihan ni Pablo, at ang pagganap ng kapangyarihan ni Pablo. Alam po ninyo, yung 2 Korinto, ito ay isinulat sa sa isang, sabihin natin, considerable period of time. No? Sabi nga ni Brother Carlo last Sunday,
na yung 2 Corinthians ay may hahati raw natin sa 3 bahagi. At sa hapong ito, nandito na tayo doon sa huling bahagi, no, ng 2 Corinthians. That is starting from chapter 10 hanggang chapter 13. Alam po ninyo, pagdating dito sa chapter na ito, maaari si Pablo ay nakatanggap ng mga hindi magagandang balita, no, tungkol dun sa mga taong tumutuligsa sa kanya. At hindi lang siya tinutuligsa, medyo dinidiscredit pa siya, no, lalo na yung kanyang pagiging apostol. At ito ang dahilan kung bakit makikita natin sa simula chapter 10 hanggang chapter 13, parang nasa defensive mode si Pablo. No, dinedepensahan niya yung kanyang pagiging apostol. At yung narinig natin mula sa sermon last Sunday, pati yung kanyang demeanor, no, kung paano siya mag-behave, kine-question nila. No, sinasabi nila na matapang lang daw siya kapag dating sa mga liham niya, pero mahiyain o timid, no, kapag siya ay kaharap mo. Ganun yung accusation sa kanya, no? Alam mo kung ipaparehas nyo yan sa panahon natin ngayon, parang sinasabi nila si Pablo daw ay parang isang keyboard warrior. Alam niyo ba yung keyboard warrior? No? Matapang lang sila pagdating sa keyboard nila or sa kung ano yung sinasabi nila or pinopost nila. Pero pagkaharap mo na, wala namang masabi. No? Pero alam niyo, si Pablo ay hindi ganyan. Hindi siya ganyan. No, kaya niyang sabihin yung kailangan niyang sabihin kung ito ay nararapat. Kaya kung titingnan ninyo ngayon sa verse 7, sa ating pangunahing talata, ang sabi rito ni Pablo, ang mga bagay na panlabas lamang ang tinitingnan ninyo. No, mukhang obvious naman na itong mga tumutulig sa kay Pablo, talagang minamata siya. No? Kinukutya siya dun sa kanyang itsura, pati na rin sa paraan ng kanyang pananalita. Pero ang hindi nila naiintindihan ay itong nakikita nila kay Pablo ay actually nanggagaling doon sa pagkakakilala niya kay Jesucristo. Na si Jesus mismo ay banayad at mapagpakumbaba. Jesus is meek and is gentle and meek. 'Di ba? Ganun ang ating Panginoong Jesus. Alam po ninyo may isang aklat na ang title ay Gentle and Lowly. Si Dane Ortland ang may sulat nito. No, napakagandang aklat. Pwede nyo mabilihan sa mga OMF na bookstores. Pwede rin yung sa kanilang online bookstore. No? Actually, itong author o itong may akda, no, may sinulat siya na doon niya pinapakita yung pagiging tender at yung pagiging mapagpakumbaba ng ating dakilang tagapagligtas. No? Pinapakita niya roon kung paano mapagpakumbaba ang ating Panginoong Jesus, no, sa mga makasalanan at hindi lang yun. No, kung gaano siya ka-tender pagdating sa mga taong nagdurusa. At ito ang ginagaya ni Pablo. No, ito yung ini-imitate or ini-emulate ni Pablo, yung pagiging banayad at yung pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus. But sadly, nakakalungkot, hindi natin ito nakikita, no, sa mga church leaders natin ngayon. Sana hindi ganun sa GFC, no? Pero if you look at other churches, makikita nyo na ang parati nilang tinitignan ay yung external qualities ng isang leader at hindi yung biblical qualification. No? Katulad na lang ng mga tinatawag nating celebrity pastors, no, yung mga kilalang personalidad, yung mga influencers na maraming following or followers sa kanilang social media account. No, ito yung mga tao, sadly, no, na inilalagay nila sa spotlight, no, at binibigyan ng pagkakataon na makapagturo ng salita ng Diyos. Well, undoubtedly, siyempre, pag sinabi mong mga ganyan, mga famous people, madalas,
magagaling silang magsalita at hindi lang yon, ano pa, may itsura. Well, sabagay, lahat naman ng tao may itsura. Ibig sabihin, mga guwapo, no? Buti na lang, yung mga pastor nyo sa GFC, eh, medyo-medyo lang. Hindi masyado. Baka may magalit sa akin anyway. Pero sa totoo lang, malalaman nyo ang isang tao kung mature na siya in the faith. Eh. Alam nyo paano? Na hindi siya nadadala dun sa outward appearance or external qualities ng isang leader ng church. No, hindi siya nakatuon dun sa panlabas na anyo. No, hindi yun pag tuwing pupunta siya ng church, tatanungin niya, sino ba magpipreach? Si Pastor George. Ay, wag na, ayoko niyan. You get my point? Ang tinitignan nila ay ano? It's the external qualities of a person. At yun ang sinasabi ni Pablo. Nakatingin kasi kayo parati saan? Sa panlabas na anyo. Alam niyo may binanggit, alam naman natin na kailan lang ay namatay si Pastor John MacArthur, di ba? Si Phil Johnson, yung isang kasama niya dun sa iglesia niya, may sinulat siya na tribute para kay John MacArthur. At sabi niya sa wikang Tagalog, sa pulpito, siya ay mabangis, mapuwersa, at puno ng taimtim na tapang. Sa personal, palagi siyang mabait at magiliw. Isa sa pinakamabait na lalaking nakilala ko. Yan ang sabi ni Phil Johnson about Pastor John MacArthur. Alam niyo, marami pa kayong makikita at maririnig o mababasa ng mga ganong klaseng tribute kay John MacArthur, lalong-lalo na sa mga taong nakakakilala sa kanya. And you know what? Ako ay naniniwala, ganon din si Pablo. Ganon din si Pablo. Very Christ-like. No, dun sa kanyang mga sulat, maaaring mabigat at matatapang ang kanyang sinasabi kasi kinikailangan eh. Pero alam ninyo, dun sa kanyang pagpapakita in person, kung makikita nyo siya, kabaligtaran. Siya ay mapagkumbaba at banayan. At yan ay katulad ni Kristo Jesus. No, hindi dahil sa masasabi natin na parang doble cara, no, si Pablo. Hindi po. Tandaan nyo, may dahilan kung bakit niya sinulat yung tinatawag natin na sorrowful letter. Di ba? Yung sorrowful letter. Bakit niya sinulat yun? Sinulat niya yun dahil nakarating nga sa kanya yung mga balita na nagkakaroon ng maraming problema sa loob ng iglesia. Hindi lamang yung pagkakabahabahagi, kundi pati yung mga immorality at kung ano-ano pa. Pati partiality meron. At yun ang dahilan kung bakit ganun ang kanyang pagsulat. Medyo matapang at mabigat. Alam nyo, marami nga doon sa iglesia ng Corinto, hindi naman marami, pero may mga iilan doon na talagang inuusig at tinutuligsa si Pablo. Pero anong sabi ni Pablo sa kanila dito sa kanyang sorrowful letter? Nasabi niya, ayusin nyo na yan para pagdating ko doon ay hindi ko na kayo kailangang komprontahin pa at maulit pa ulit yung katulad nung ginawa ko nung tinatawag nilang painful visit. Diba? May sorrowful letter, merong painful visit na kung saan, talagang he has to confront them. Alam po ninyo, isa sa mga pinakamahirap gawin ng isang pastor ay yung i-correct or i-rebuke o di kaya i-disiplina ang isang kapatiran na nagkakasala. No, there will be times na magigising ako sa kalagitnaan ng madaling araw, no, na naiisip ko itong magiging konfrontasyon na ito. And I would always pray na, Lord, bigyan niyo sana ako ng katatagan at ng discernment kung paano ko haharapin ang taong ito at kung paano ko siya kakausapin. There are times na parang ang panalangin ko nga, Lord, pwede mo bang tanggalin sa akin itong kopa na ito? Na parang yung panalangin ni Jesus, no? But that's true. No, sometimes sinasabi ko kay Lord, sabi ko, Lord, sana bago ko pa kumprontahin itong tao na to,
gumalaw na kayo sa kanyang puso, na makita na niya ang kanyang kasalanan at talikuran na niya ito. And that's a reality, no? Kaya naiisip ko, siguro nung sinusulat ni Pablo ito, gaano na lang kahirap sa kanya, kung gaano siya naapektuhan, no, dahil sa mga naririnig niya na nangyayari dito sa Korinto. Kaya titignan nyo dito sa pangalawang Korinto, chapter 2, verse 1 to 4. Ang sabi rito, sapagkat ipinasya kong huwag na munang pumunta riyan upang hindi kayo muling madulutan ng kalungkutan. Dahil kung dudulutan ko kayo ng kalungkutan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi ba't kayo rin? Kaya sumulat muna ako sa inyo noon upang sa pagpunta ko riyan ay hindi ako mabigyan ng lungkot ng mga taong dapat sana ay magpasaya sa akin. Sapagkat natitiyak kong ang aking kagalakan ay kagalakan din ninyong lahat. Ang puso ko'y puno ng kalungkutan at pag-aalaala ng sulatan ko kayo. At maraming luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sumulat ako sa inyo hindi upang kayo'y dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama kung gaano kalaki ang aking pagmamahal sa inyo. No, ito yung puso. Dito mo makikita yung puso ng isang tunay na pastol. Yan ang makikita ninyo dito kay Pablo. No, si Pablo ay nakikiusap, no, nag-aapila sa mga taga-Korinto sa pamamagitan ng galit? Hindi. Sa pamamagitan ng pagmamahal. Imbis na siya ay magalit o maghiganti, hindi. He was appealing to them, pleading to them, na ayusin na nila kung anumang problema ang meron sa loob ng iglesia. Tingnan nyo rin ang sinabi rito ni Pablo sa chapter 13, verse 10. Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako'y wala pa riyan, upang sa aking pagdating, hindi na kailangan pang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito'y ibinigay sa akin upang kayo'y tumibay at hindi upang kayo'y masira. Alam niyo yung ginagawa dito ni Pablo, yung sinasabi rito ni Pablo was for their sake. No, para sa kanilang kabutihan. No, sinasabihan niya itong mga taga-Korinto at ipinapaalala sa kanila na sabi niya na bago pa sana ako dumating dyan, ayusin niyo na kung ano man ang problema na meron kayong. Para pagdating ko dyan ay hindi ko na kailangan i-impose pa yung aking authority or yung aking kapangyarihang bilang apostol at maulit na naman yung nangyari nung tinatawag natin na painful visit. Pero alam ninyo, ang nakakalungkot, meron pa ring mga tao sa loob ng iglesia ng Korinto na kung saan na imbis na tugunin nila itong liham ni Pablo ng may pagpapakumbaba at reconciliation, ang ginawa pa na nila ay inatake pa nila si Pablo. No? They were trying to discredit him. At ito ang dahilan kung bakit, kung babalikan natin ulit yung chapter 10 sa verse 7, itong sinabi ni Pablo, kung naniniwala ang sino man na siya'y nakipag-isa kay Kristo, isipin niyang kami man, tulad niya ay nakipag-isa kay Kristo. Alam niyo yung ginagawa ng mga kaaway ni Pablo? No, ginagawa nilang masama o kontrabida itong si Pablo para sila ang maging bida, sila ang magmukhang tama. No, they were placing doubts. Naglalagay sila ng mga maling impormasyon sa mga utak sa mga isipan nitong mga taga-Korinto na kung saan ang nangyayari ngayon kini-question na nila yung pamumuno ni Pablo. At yun ang dahilan kung bakit ito binanggit ni Pablo dito sa verse 7. Dahil ipinapaalala niya dito sa mga taga-Korinto, sandali, no? Kung meron mang mas may kumpiyansa kaysa dito sa mga, kung sa later verses, no, makikita nyo next Sunday yata, ang tawag nila super apostles, meaning mga impostor na apostol. Sabi niya, imbis na paniwalaan nyo to, kung meron man silang pinapakitang kumpiyansa kay Kristo, mas lalo ako na
Bakit? Ako ang nagdala ng ebanghelyo sa inyo eh. Ipinakilala ko sa inyo si Kristo Jesus. Pero bakit ngayon, parang nagkabaligtad na? Parang siya pa ngayon ang nasa defense mode na kailangan niyang ipagtanggol yung kanyang pagiging apostol. Naalala niyo yung sinabi ni Pablo sa chapter 5 verse 12? Sabi niya rito, hindi dahil sa nais naming ipagmalaking muli sa inyo ang aming sarili, kundi nais naming bigyan kayo ng dahilan upang kami maipagmalaki ninyo. Nang sa gayon ay masagot ninyo ang mga taong walang ipinagmamalaki, kundi ang mga bagay na panlabas at hindi ang tunay na pagkatao. No, clearly, no, malinaw na malinaw, itong mga tumutulig sa kay Pablo, ginagamit nila yung pamantayan ng mundo, no, para si Pablo ay, kumbaga parang ma-discredit siya. No, para hindi siya kilalaning leader. No, hindi nila kasi ma-refute, hindi nila maitanggi yung mga katuruan ni Pablo. Kasi tama eh. Totoo eh. Kaya humahanap sila ng ibang paraan kung paano nila tuligsain itong si Pablo. At ang una nilang nakita ay yung kanyang physical appearance at pati na rin yung kanyang pananalita. Kaya nga pagdating sa verse 10, makikita natin, talagang kinukutya o hinahamak nila si Pablo. Alam nyo, si Pablo, maaaring hindi siya kasing galing, no, na magsalita katulad ng mga pilosopo, yung philosophers or yung mga orators, no, ng mga panahong yon. Pero ang sinasabi rito ni Pablo talaga, sabi niya, huwag niyo silang paniwalaan kasi mga impostor yan. No? Kasi ang mga binabanggit lamang nila sa inyo ay yung mga panlabas na kaanyuan. Pero kung titignan ninyo ang kalooban nila, walang laman. At ito ang kumpiyansa ni Pablo kay Kristo. Kaya ang sabi niya, if they claim to be of Christ, we far more. Kung sinasabi nila na sila ay kay Kristo, mas lalo pa kami. No, sino yung kami? Mga kasamahan niya, no? Mga co-laborers niya. Ngayon, hindi dito sinasabi ni Pablo na mas magaling silang kesa dito sa kanilang mga tagapagtuligsa. Hindi niya sinasabing ganyan. Ang talagang sinasabi niya rito ay mga impostor yan. Huwag niyo silang paniwalaan. Hindi sila tunay na apostol ng Panginoong Hesukristo. Ang ginagawa lang nila ay guluhin ang iglesia. At hindi lang yun. Kaya nila challenge din yung authority ni Pablo. Tingnan ninyo sa 2 Korinto, chapter 11, verse 12 to 15. At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ang mga iyan ay may mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap na mga apostol ni Kristo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkukunwaring lingkod ng katuwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Kaya makikita ninyo pagdating dito sa chapter 11, no, makikita niyo ina-accuse na ni Pablo na sila ay itong mga taga-tuligsa niya. Sila ay mga false prophets, false apostles. No, sila daw ay nagpapanggap na mga apostol ni Kristo, but in reality, they are servants of Satan. Na by the way, si Satanas mismo ay nagkukunwari iling anghel ng liwanag. Pero alam niyo si Pablo hindi ganoon. Yung kay Pablo totoong nangyari. No, si Pablo mismo ay tinawag mismo ng ating dakilang tagapagligtas at kinomisyon siya na maging tagahayag ng ebanghelyo sa mga hentil. Tingnan ninyo sa mga Gawa, chapter 9, verse 15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Dito nanggagaling yung kumpiyansa ni Pablo.
Dahil si Jesus mismo ang tumawag sa kanya. Di ba? Nung siya ay papunta sa Damascus, ay doon niya naka-encounter ang Panginoong Jesus. At binulag siya ni Jesus. At dahil doon, ay naligtas siya. And then after 3 days, sa pamamagitan ni Ananias, ay naibalik yung kanyang paningin. No, after nung commissioning sa kanya, ano na nangyari? Dali-dali siyang nangaral ng ebanghelyo ni Kristo. Immediately, he proclaimed the gospel. Kaya alam ninyo, undeniable yung tinatawag nating pagiging apostol ni Pablo. Dahil mismo ang Panginoong Jesus ang tumawag sa kanya. Tingnan ninyo sa 2 Korinto chapter 10 verse 8 to 9. Nandito na po tayo sa ating pangalawang punto. Sabi sa verse 8, ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikakatibay ninyo at hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. Verse 9, huwag ninyong isiping tinatakot kayo sa mga sulat ko. Dito parang makikita natin na parang pinagyayabang ni Pablo yung kanyang pagiging apostol. Pero alam niyo, ginagawa niya yan hindi lang dahil sa gusto niyang magyabang. Hindi po. No, kailangan niyang banggitin yan upang maalala nitong mga taga-Korintong ito kung bakit sila nariyan ngayon. Kung bakit nila nakilala ang Panginoong Jesus. Kung bakit sila naligtas. No, kaya nga sinasabi niya, ako ay kumpiyansa, sabi ni Pablo, dahil ang kanyang pagiging apostol ay galing kay Kristo. At alam din niya na hindi siya mapapahiya. Not because of him, but because of the Lord Jesus Christ. Alam ni Pablo yung kanyang pagtawag. Alam ni Pablo na siya ay kinumisyon papunta o na maghayag ng salita sa mga hentil. No, pinapunta siya ng Panginoong Hesus sa mga hentil hindi lamang upang ipahayag ang ebanghelyo, kundi pati na rin yung paghubog o pagbuo ng katawan ni Kristo. No, it was also to build up the body of Christ. Yun po yung kanyang layunin. No, yung responsibilidad ni Pablo na sila ay hubugin o buuin ay upang ano? Upang sila ay ihanda, no? At bigyan ng kakayanan upang magampanan ang ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung titingnan ninyo sa Efeso chapter 4 verse 11 to 13, at binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo, hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Alam niyo, bilang apostol, ang pangunahing responsibilidad ni Pablo ay ano, sabi rito sa Epeso, ay buuin ang katawan ni Kristo, to build up the body of Christ. At ang end result nito, no, yung end goal nito ay ano, para sila daw ay magkaroon ng pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang kanilang pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ibig sabihin, unto Christ likeness. No, yung building up of the church, kung bakit sila ina-equip, kung bakit sila hinahanda, ay para saan daw? Hindi lang sa work of the ministry, but ultimately is what? Towards Christ likeness. Sa pagiging katulad ni Kristo. Kaya kung titignan ninyo sa Colossus chapter 1 verse 28, yan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Alam niyo mga kapatid,
bilang inyong pastor, yan ang mandato namin. And that is to equip you for the work of ministry, to build you up, no? Ihubog kayo, buuin kayo na kayo ay lumago, no, at maging mature in the knowledge of God. At ang sabi pa rito, upang ang bawat isa ay iharap namin sa Diyos ng walang kapintasan dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Yan po ang aming responsibilidad. Yan ang aming mandato bilang mga pastol. Alam niyo mga kapatid, hindi kami naging pastor para turuan kayo maging matatas sa inyong pagsasalita, no, na maging magaling kayo na speaker o maging televangelist, no, o di kaya ay maging matagumpay sa inyong pagnenegosyo, na magkakaroon kayo ng financial breakthrough. Hindi po yun ang aming mandato bilang inyong mga pastol. Ang utos sa amin ay bilang pastol, ay pangalagaan ang kawan ng Diyos. Pangalagaan ang inyong mga kaluluwa. Yun ang sinasabi ng Biblia. Tingnan niyo sa unang Pedro chapter 5 verse 1 to 3. Sa matatandang namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno ng iglesia na tulad ninyo, bilang saksi sa mga paghihirap ni Kristo, at sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit ng ipahayag. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil gusto ninyong makapaglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. No, bilang pastol, yan ang utos sa amin. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. We're not here to determine how much you make money with your business. No? Hindi po ganon. Hindi kami dito para i-determine lang kung successful ba kayo sa career ninyo, sa negosyo ninyo, o marami ba kayong impluensya sa entertainment industry or sports industry or kahit sa ating gobyerno. No, hindi po yan yung focus namin. Hindi po yan ang gusto naming pakialaman sa buhay ninyo. Ang aming primary concern bilang inyong mga pastol ay yung buhay ninyo. Yung kaluluwa ninyo. Ano ang kalagayan ng inyong mga puso. Kasi alam nyo, pag dumating yung panahon, nakaharap na natin ang ating dakilang tagapaglikha, hindi naman niya titignan kung magkano yung pera mo sa bangko eh. O hindi naman niya titignan kung marami kang bahay o marami kang sasakyan. Hindi po. Because at the end of the day, ang tinitignan ng ating Diyos ay yung puso natin. Yung kondisyon ng ating mga puso. Naalala niyo ba yung sinabi ni Jesus sa Matthew 7? Tingnan natin yon, Matthew 7, 21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Sabi ko kanina sa English service, in my opinion, for me, this is the scariest passage in the Bible. No, imagine, all this time, akala mo, ligtas ka. Bakit? Kasi umaattend ka ng church, umaattend ka ng Bible study, you surround yourselves with Christian friends. Pagkatapos sa Judgment Day, nung kaharap mo na ang iyong tagapagligtas, bigla ang sinabi sa iyo, sino ka?
who you. Hindi kita kilala. Di ba nakakatakot yun? Akala mo ligtas ka. Pagdating sa araw ng pag-uukom, ang sabi sa iyo, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Ikaw na gumagawa ng kasamaan. Alam mo mga kapatid ko, kung patuloy kang magpapakasasa sa kasalanan, no, kung hindi mo isusuko yung immoral na relasyon, no, kung hindi mo tatalikuran yung pagnenegosyo na medyo questionable, no, lalo na kung meron kang gusto ko sana sabihin kung contractor ka. No, pero hindi po yun. No? Hindi naman lahat ng contractor, di ba? Sorry. Anyway, kung hindi mo tatalikuran yan, kung hindi ka magpapatawa dun sa taong na nagkasala sa iyo, tapos hanggang ngayon, nakatago pa rin dito sa puso mo, may kapatid, delikado yan. No? Baka isa lang ang ibig sabihin yan. Akala mo, ligtas ka. Pero pagkaharap mo na ang dakilang tagapagligtas, ay hindi ka pa pala ligtas. Bakit? Ang key dyan, dun sa sinabi sa verse 21 kanina. Sabi, di ba? Sino lang daw makakapasok sa langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. No? Madaling sabihin na Kristiyano ako Di ba? Madaling sabihin na born-again Christian ako. Pero ang tanong dyan is, isinasabuhay mo ba yung utos ng ating Panginoong Hesukristo? Kung hindi, hindi pa huli ang lahat. May panahon pa. Talikuran mo yung kasalanan mo at sundin ang Panginoong Hesus. Alam nyo, mga kapatid, bilang inyong mga pastor, yan ang trabaho namin. That's the reason why we're here. Yung objective namin kasi, yung layunin namin kasi is what? Is pangalagaan ang kawan ng GFC. At kayo yun. No, katulad na lang kung paano kinompronta ni Pablo, no, at pinagsabihan o kinorek o dinisiplina yung mga taga-Korinto, yan din po ay responsibilidad namin bilang pastol ng kawan na ito dito sa GFC. Kaya nga katulad nung sinabi ni Pablo dun sa ating pangunahing talata, na itong kanyang sulat, no, na mabigat at matapang ay hindi para takutin sila o sirain o wasakin sila. Hindi ganun. The reason behind that is what? Para sila ay hubugin, para sila ay buuin. It is to build up the church. Yun ang layunin. At alam naman natin, di ba, na tayong mga nasakawan ni Jesus, tayo yung katawan ni Kristo. At sino yung ulo? Ang Panginoong Jesus. Tingnan ninyo sa Hebreo, chapter 13, verse 17. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawaing ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Alam ninyo, kung gusto nyo every Sunday, pagdating ng mga pastor nyo rito ay parating nakangiti, gawin nyo yan. No? Gawin nyo yan. Magpasakop kayo sa pamamahala ng inyong mga pastor. Para naman pag ginagawa namin itong trabaho namin, nakangiti kami at hindi nakasimangot. Di ba? Puntahan na natin ngayon ang pinakahuling punto sa verse 10. Sabi rito, sinasabi ng ilan na sa mga sulat ko lamang ako matapang. Ngunit kapag kaharap na may mahina at ang mga salitay
walang kwenta. Now, like what I said a while ago, yung mga tumutuligsa kay Pablo, hindi nila kayang tanggihan o pasinungalingan yung mga sinasabi o yung mga katuruan ni Pablo. At dahil dyan, ang ginawa nila, naghanap sila ng ibang paraan para atakihin si Pablo. At sa paanong paraan? Yung pag-atake sa kanyang physical na kaanyuan at sa paraan ng kanyang pagsasalita. Kasi kung titingnan nyo talaga, yung accusation lang na sinasabi nila tungkol kay Pablo, ang sabi lang nila ay na yung kanyang liham daw ay mabibigat at matatapang. That's the only accusation that they can come up with against Paul. That his letters are what? Weighty and strong. They cannot even say na nagsisinungaling si Pablo o untruthful yung mga sinasabi niya. Hindi nga nila maakusan ng ganyan eh. Kaya dahil wala silang makitang butas pagdating sa katuruan o sa mga sinasabi ni Pablo, ang tinira nila ay yung itsura niya. No, they were trying to humiliate Paul. Kaya nga, kung titingnan natin yung verse 1 ng chapter 10, tingnan ninyo sinabi ni Pablo, akong si Pablo na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag wala riyan, ay nakikiusap sa inyo alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Actually, may konting sarcasm yung nung binanggit ito ni Pablo. Kasi nakarating naman kay Pablo na ang nangyayari na dahil dun sa maling mga balita o maling mga chismis o yung mga chismis na ikinakalat nitong mga tumutuligsa sa kanya, somehow ay nakakaapekto na dito sa mga mananampalataya sa Korinto. Na yung iba ay parang naniniwala na nga, oo nga matapang lang siya sa sulat pero pagkaharap mo na, tahimik naman. Napakabait, parang mabait na tupa. Now, you know what they don't know, kung bakit ganyan si Pablo, ay dahil ganun din ang ating Panginoong Jesus. Pero alam niyo, may ibang mga komentaryo na nabasa ko na sinasabi, kaya daw tinutuligsa yung kanyang physical appearance, talaga daw may problema si Pablo. Kasi meron daw siyang karamdaman na hindi na gumaling. At yan ay makikita natin sa Galatia chapter 4 verse 13 to 15. Sabi rito, alam naman ninyong ang pagkakasakit ko noon ang naging dahilan kaya ko ipinangaral sa inyo ang magandang balita. Gayunman, hindi ninyo ako itinakwil o hinamak kahit na naging pagsubok sa inyo ang aking karamdaman. Sa halip, tinanggap ninyo ako na parang anghel ng Diyos at para pangang si Kristo Jesus. Nasaan na ngayon ang kasiyahang iyon? Ako mismo ang makakapagpatotoo na kung maaari nga lamang, pati ang inyong mga mata ay dudukutin ninyo at ibibigay sa akin noon. No, ito siguro yung thorn in the flesh niya. Mukhang may problema siya sa mata na hindi galing. Pero alam nyo, besides that, sa tingin ko, ako ay naniniwala na sinadya talaga ni Pablo na kumbaga parang nag-low profile siya. No? Hindi siya nagpakita ng kagalingan o kayabangan. Alam nyo kung bakit? Dahil ang gusto niya, pag pumunta siya dun sa Korinto, hindi mag-focus o mag-attract siya ng attention sa sarili niya. Ang gusto niya kasi, ang maging attention ng mga taong nasa Korinto ay doon sa ebanghelyo na kanyang ipinapangaral. At yan ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Dahil ang kaligtasan ay hindi nanggagaling sa itsura o sa kagalingan ng tao kung paano siya maghayag ng salita ng Diyos. Hindi yun ang nakakaligtas. Ang nakakaligtas ay ang salita ng Diyos. Ang ebanghelyo ni Kristo Jesus.
Kaya kung titingnan ninyo ang unang Korinto chapter 2 verse 1 to 5. Ang sabi riyan, mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesukristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. You see, Paul was never about form. No, hindi niya tinitignan ang kaanyuan. No, he was always about substance. No, hindi siya pumunta sa Korinto upang ipangalandakan yung karunungan niya o yung kagalingan niya sa pagsasalita. Hindi. He only has one goal in mind. At ano yun? Ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo Jesus. At sabi niya, ipapangaral niya ito hindi sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati o karunungan ng tao. Hindi. Dahil alam niya, ang kapangyarihan o yung kaligtasan ay nanggagaling lamang saan? Hindi sa katalinuhan ng tao, kundi saan? Sa salita ng Diyos. Sa ebanghelyo ni Kristo Jesus. Kaya kung titingnan ninyo ngayon sa verse 11, ang sabi riyan, dapat malaman ng mga taong nagsasabi ng ganyan na kung ano ang sinasabi namin sa sulat, ngayong wala kami riyan, ay siya rin naming gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Alam niyo anong ginagawa ni Pablo ngayon? No, tinuturo na niya yung mga taong tumiligsa sa kanya. Ang sabi niya, take note of this. Pakinggan niyo itong sasabihin ko ngayon. At ano yun? Sabi niya, kung ano ang sinasabi namin sa sulat, ngayong wala kami riyan, ay siya rin namang gagawin kapag kaharap na ninyo kami. Sa tingin ko, pagka nabasa ulit ng mga taga-tuligsa ni Pablo yung sulat na ito, alam niyo ano sasabihin nila? Ayan na naman siya eh. No? Mabibigat at matatapang na naman yung sinulat niya. Ampaw naman. No? It's an empty threat. Pero mga kapatid, alam niyo, this is not an empty threat. Binibigyan ni Pablo ng babala itong mga taga-Korinto kung ano ang gagawin niya pag magkita sila ng harap-harapan. Ihahayag niya ang buong kapangyarihan ng kanyang pagiging apostol na ibinigay ng kanyang Panginoong Hesukristo. Now, some of you might think na ba't parang pinagyayabang ni Pablo yung kanyang apostolic authority? Alam niyo, he was doing that not for the sake of boasting. Kaya niya, alam niyo, ako'y naniniwala, kung may choice lang siya, hindi niya gagawin yun eh. Pero nire-require na kailangan niyang sabihin eh. Kasi bakit? Actually, he was not after yung nasisira yung kanyang reputasyon, hindi eh. Ang pinapangalagaan niya ay ang reputasyon ng Panginoong Hesukristo. Yung mga taong tinatanggi yung kanyang katuruan, actually, ang ginagawa nila is itinatanggi nila ang katuruan ng ating Panginoong Hesus. At ito yung mga taong mismo na nagsasabi na sila ay apostol ni Kristo. And yet, dinedenay nila yung mga katuruan ng ating Panginoong Hesus. Tingnan ninyo ang sinabi ni Pablo kay Tito sa chapter 1 verse 10 to 11. Sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo, ang suwail at nanlilinlang sa iba sa pamamagitan ng mga katuruang walang kabuluhan, kailangang pigilan sila sa kanilang mga ginagawa sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya at nagtuturo ng mga bagay na hindi dapat ituro. Kumita lamang sila ng salapi. And then if you jump to verse
16, ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos, ngunit sila'y pinapasinungalingan ng kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi nababagay sa gawang mabuti. And this is why Paul had to stand his ground at kinailangan niyang i-assert yung kanyang authority, yung kanyang kapangyarihan. Kasi itong mga tao na to, ginugulo nila yung iglesia. No, nagtuturo sila ng mga maling katuruan, nagpapakalat ng mga chismis para sa anong kadahilanan? Para sila ay kumita ng pera. At si Pablo, bilang kanilang pastol, kailangan niyang protektahan ang kawan ng Diyos na nandito sa iglesia ng Corinto. At alam niyo, ito yung realidad sa panahon natin ngayon. Maraming mga lobo na nagkalat dyan, na kung saan sila ay nambibiktima ng mga taong may hina, yung mga taong very vulnerable. At ginagawa nila ito para sa anong kadahilanan? Para kumita ng pera. Bottom line is for their own sordid gain. Para sila kumita. Kaya kung titignan ninyo dito sa babala or dito sa reminder ni Pablo kay Timoteo sa chapter 3, 2 Timothy 3 verse 1 to 7, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Sila ay may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila nagagamit ng panlilinlang upang makapasok sa mga bahay ng mga babaeng madaling malinlang. Ang mga babaeng ito ay inuusig ng bigat ng kanilang mga pagkakasala at itinutulak sa sari-saring pagnanasa. Lahat na'y gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailanmay hindi nila nauunawaan ang katotohanan. Ang sabi ni Pablo dito sa mga nagkukunwaring mga mangangaral ng salita ng Diyos, mga bulaang apostol, bulaang propeta, meron daw silang pinanghahawakan na isang anyo ng kabanalan. Ngunit, hindi mo naman ito makikita sa kanilang pamumuhay. At ang ginagawa nila, binibiktima nila ang mga mahihina, dala ng kanilang kasalanan. And sadly, yung nabigla ako dito sa Tagalog translation sa verse 7, ang nakalagay kasi lahat na ay gustong matutunan ng mga babaeng ito, ngunit kailan may hindi nila mauunawa ng katotohanan. Possible, pero I would also like to look at itong mga false teachers, na kahit sila aral ng aral, hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos. Bakit? Wala sa kanilang banal na Espiritu ng Diyos. At kahit kailan, hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. At ang sabi rito ni Pablo, iwasan daw natin ang mga taong tulad na ito. Sila ay mga lobo sa pananamit ng tupa, wolves in sheep's clothing. Kailangan daw natin iwasan yung mga taong na ito. Tingnan nyo pa dito sa Mateo, chapter 7, verse 15 to 16. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng
dawag ba to? Dawag o ang igos sa matitinik na halaman. Alam niyo, mag-ingat tayo kasi lalo na sa panahon ngayon, marami dyan. Yan, tuturuan ko yun ng salita ng Diyos, Bible study tayo. Pagkatapos ng Bible study, anong gagawin nila? Magpe-present ng kung ano-anong produkto na kailangan bumili kayo. No, you have to be careful with that. No, lalo na kung ginagamit ang salita ng Diyos. Sigurado yan. Mga huwad na mga ngaral ng salita ng Diyos niyan. Alam niyo, nung binabasa ko nga ito, to be honest, this actually led me to examine myself. Yung temptation kasi rito, pag nababasa natin yung ganung talata, mabilis tayo magturo ng kung sino yan o sino yun eh. Di ba? Pero tandaan ninyo, pag meron kayong tinuturo, yung isang daliri palayo sa inyo, 3 daliri ang nakatutok sa inyo. Di ba? Alam niyo kung babalikan natin yung sinasabi ni Pablo sa verse 11. Ang nais lamang niyang sabihin dyan, ay kung ano tayo daw sa mga salita natin, dapat din ganun tayo sa ating mga gawa. O nga, sinabi ito ni Pablo upang bigyan ng babala yung mga taong tumutuligsa sa kanya. Na pag sila ay magkaharapan, nagagawin niya talaga yung sinabi niya dun sa kanyang liham. Ngunit kasabay nito, ako'y naniniwala na ang sinabi ni Pablo dito ay isang deklarasyon ng kanyang commitment sa pagsunod sa mga salita ng kanyang dakilang tagapagligtas. Dahil alam niya na anuman ang mangyari, tiwala siya na hinding-hindi siya papayagan ng kanyang tagapagligtas na siya ay mapahiya. Di ba yun ang sabi rito sa verse 8? Ipagmalaki ko man ang kapangyarihang ibinigay sa amin ng Diyos sa ikakatibay ninyo at sa hindi sa ikapapahamak, hindi ako mapapahiya. Hindi dahil yan sa kagalingan niya, hindi po, ito ay dahil ang Panginoong Jesus ang may hawak sa kanya. You see, Paul practiced what he preached. No, ipinakita niya ito sa halimbawa ng pagiging katulad ng ating Panginoong Jesus. Minahal niya ang simbahan ng Korinto ng walang pasubali. At ipinakita niya iyon, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kundi pati na rin sa kanyang mga gawa. Pinagalitan nga ni Pablo at sinaway niya yung mga taga-Korinto dahil sa kanilang mga kasalanan. Ngunit ginawa pa rin niya ito ng may pagmamahal, kahinahunan at pagpapakumbaba. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, alam niyo po, si Pablo ay hindi perpekto. Kaming bilang inyong mga pastor, mas lalo na, malayo pa sa perpekto. Yung ating simbahan, tayong mga nasa GFC, tayo rin ay mga taong hindi perpekto. Ngunit isang bagay na meron tayo na pare-pareho tayong meron na perpekto. At sino yun? Ang ating dakilang tagapagligtas, si Jesucristo. Ano sabi ni Pablo, kung tayo ay tunay na nagkakaisa sa ating pananampalataya kay Jesus, ito ay dapat makita sa ating pagmamahal at pagmamalasakit sa isa't isa. Tandaan ninyo na bilang isang simbahan, tayo ay isang katawan. Tayo ay katawan ng ating Panginoong Jesus. At si Jesus ang siyang ulo ng katawan na ito. Alam niyo po, nung elders meeting namin, sabi ko sa mga elders, alam niyo, nakikita mo na yung mga miyembro natin na they're beginning to latch on to this concept of the church. Parang talagang naiintindihan na nila kung ano ba yung pagiging bahagi ng isang, na maging bahagi sa isang lokal na iglesia. At alam niyo kung bakit ganon? Hindi dahil sa inyong mga pastor, hindi dahil sa inyong mga Bible teachers or yung mga breakout group leaders ninyo o kung sino pa dyan, hindi.
Ito ay dahil sa katapatan ng ating dakilang Diyos. Dahil kung tayo ay patuloy na susunod sa Kanyang mga utos, sigurado yan na magiging maayos ang ating iglesia. Bakit nagkagulo sa Korinto? Marami kasi sa kanila lumihis eh. Pero kung tayo, mananatili tayo sa salita ng ating dakilang tagapagligtas, ng ating Panginoong Hesukristo. No? Sigurado yan, magiging maayos at mapayapa ang ating iglesia. And let me segue, papunta na dito sa aking announcement, na next Sunday, October 5, meron tayong members meeting. Okay? So after ng Tagalog service, no, especially, no, hindi lang yung mga members, pati yung mga umatenda ng membership meeting, ng members meet, ng membership class, na interview na, at pumasa. No, you have to be here. Kasi meron tayong right hand of fellowship, no, during the members meeting. Kaya dito sa ating pagtatapos, hayaan niyo po kayo ay aking hikayatin sa talatang ito, sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 11 to 18. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo, alang-alang sa Panginoon. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Makitungo kayo sa isa't isa ng may kapayapaan. Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang loob, at kalingain ang mga mahihina. Maging matiyaga kayo sa kanilang lahat. Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama. Sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa't isa at sa lahat. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Manalangin po tayo. Makapangyarihang Diyos, salamat po at pinagpala nyo kami sa araw na ito sa pamamagitan ng inyong dakilang salita. Tunay nga na kayo ay tapat, tunay nga na kayo ay dakila. Panginoon, ipaalala nyo po sana sa amin parati kung sino kami kay Kristo. Hindi lamang po sa aming salita, kundi pati na rin po sa aming gawa. Tulungan nyo kami, Panginoon, na maging mapagkumbaba, maging banayad, or gentle sa aming mga kapwa. Ngunit kami rin ay dapat na maging matapang, walang takot pagdating sa paghayag ng iyong ebanghelyo, lalong-lalo na dun sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa inyong katapatan. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pagtatapos sa hapong ito, atin pong alalahanin ang walang hanggang habag ng ating Panginoon na sa kabila po ng ating pagiging makasalanan at mahina ay hindi hatol ang ating tinanggap mula sa Kanya, kundi biyaya, isang kamangha-mangha at nagliligtas na biyaya. Sabi nga po sa Efeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kung kaya't inanyahan ko po kayong lahat na tumayo at sa pusong puno ng pasasalamat, sama-sama po nating awitin ang biyayang kahanga-hanga.
ligtas, bulag dati at walay nga, ngayon ay nahanap. Ang bumubaw sa aking takot, ang siya'y lumingap, biyayang aking iniro mula nang mamulat. Sa marami ng panganib, ako'y hindi nawin. Biyaya rin siyang maghahatid sa tahanang langit. Pangako niyang binitiwan, pinanghahawakan, kalasag siya't aking yaman sa libong siglo'y lumipas man, di mapagmamaliw ang ating pag-aawitan sa Diyos nating giliw. Narito pong muli si Pastor George para sa ilang paalala. May mga anunsyo lamang po tayo para sa darating na Miyerkules. Meron po tayong prayer meeting para sa ating mga GFC members, no? October 1, 7:30 p.m. via Zoom. Okay? And then yung PDF 242 na Bible study, this coming Thursday, October 2, alas 7 ng gabi, dito rin sa GFC Center. Ang title po nung ating pag-aaralan o yung topic na yun ay tungkol sa Millennium. And then, yung Golden Ladies Bible Study, sa darating na Biyernes naman, October 3, 1:00 ng hapon, dito rin po sa GFC Center. No, yung mga golden. O kahit hindi naman golden, no? Kahit silver lang, pwede na. O basta kung babae ka, you can attend itong Golden Ladies Bible Study. Then, Men of the Word, Fellowship. No, Men of the Word would like to invite all men to walk the talk. Wow, a men's run or walk fitness fellowship. Sa Sabadong ito, October 4, alas 6 ng umaga po. Maaga yan, hindi alas 6 ng gabi, alas 6 ng umaga. Pag gabi kayo dumating, tapos na. No? Alas 6 ng umaga sa Philinvest Central Park sa May Alabang. Ang meet-up daw po ay dito sa McDonald's sa tapat ng Acacia Hotel along Commerce Avenue, right beside Jollibee. No? At alas 6 nga yung assembly time doon or meet-up. Tapos, kung meron din daw sa inyo na gustong sumama dito sa walk and run, no, pero ayaw naman sumama doon sa kanilang walking and jogging or running, pwede daw kayo pumunta ng alas 8, diretso na doon sa McDonald's. Okay? Sabi ko nga kanina, ang pwede niyong gawin mula sa inyong bahay, maglakad kayo papunta hanggang McDo. Siguradong
hingal kabayo kayo, no? But anyway, so yun, kung gusto nyong, hindi, siyempre yung iba, siguro for medical reasons or kung may ibang dahilan, ang habol lang yung fellowship, pwede rin po. 8 a.m. doon sa McDonald's, Commerce Avenue in front of Acacia Hotel. So please register your male friends and family with our admin at the back so we can finalize the head count for this event. Tapos itong darating na Sabado, meron tayong face-to-face na prayer meeting for all GFC members. October 4, alas 4 po, dito natin gagawin ito. It is open for everyone, yung mga GFC members natin. So sana makarating kayo dito. And then, ulitin ko yung members meeting, October 5, pagkatapos ng Sunday service sa Tagalog, around 3:30 p.m., magkakaroon po tayo ng members meeting and also yung ating right hand of fellowship. Your participation matters. Yun ang sabi dito ni Ernie. Okay, ang ating ang ating benediction ay makikita sa unang Thessalonica 5:23-24. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Have a blessed day, everyone.